Naitala ng Department of Health ang pagtaas ng mahigit 80% sa mga kaso ng dengue sa bansa. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang Dasmariñas, Cavite dahil dito. Si Creslyn Catarong magbabalita. Matapos ang magkakasunod na bagyo, maaaring mas marami ang mga nakatenggang lugar na may tubig. Dito, namumugad ang mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, mayroon silang naitalang mahigit 80% na pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Sa pinakahuling ulat ng DOH, nasa mahigit 340,000 na kaso ng dengue ang naitala sa simula ng 2024 hanggang November 16 ngayong taon. Ito ay mas mataas ng 81% kumpara sa mahigit 188,000 na kaso na naiulat sa parehong panahon noong 2023. Kabilang naman sa natukoy ng DOH na hotspot ang Dasmariñas, Cavite, kung saan nagdeklara na sila ng state of calamity. Nag-declare na po sila ng state of calamity dahil bawat barangay doon mga 50 to 60, 70 cases of dengue ang natatala nila. Bukod sa Dasmariñas, kasama rin sa tinutukan ng DOH ang lungsod ng Quezon dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue. Samantala, inilahad ni Herbosa na umandar na ang mga local government unit at DOH upang linisin ang mga pinamumugaran ng lamok na naging sanhi ng sakit na dengue. Ang ginagawa namin kasama ang lokal na pamahalaan, nag-distribute kami ng larvicide at saka insecticide para kung may mga bodies of water, kanal na tinutubuan ng lamok, pinapatay ito with insects. So vector control ang tawag namin doon. Pinayuhan naman ng kalihim ang publiko na agad magpatingin sa doktor kung nakakaramdam na ng sintomas gaya ng lagnat, pananakit ng kasukasuan, kawalan ng ganang kumain at iba pa. So meron na tayong pang test, yung tinatawag na NS1. Parang rapid antigen test ito na nagamit natin ng COVID. Ngayon nagagamit natin ito sa dengue at nalalaman agad kung dengue nga o hindi ang sakit ng bata. So mas maganda madala ng mas maaga para ma-hydrate at mabantayan yung kanilang platelet count at hindi umabot sa tinatawag na dengue shock syndrome na kinamamatay. Samantala, iniulat ni Herbosa na hindi bababa sa 5 kabataang individual ang namatay na dahil sa sakit na dala ng lamok. Mahigpit naman ang paalala ng DOH ukol sa mga pag-iingat para hindi magka-dengue tulad ng paggamit ng mosquito repellents, pagsuot ng long sleeve kung kinakailangan, at paglilinis ng kapaligiran. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslyn Catarong, SMNI News.